Mga salot ang mga to. Karapat-dapat sila sa anumang mangyari. Wakasan ninyo silang lahat. Mi. Manganganak na yata. Mi. Sumama ka sa akin. CG8, i-push, i-push, i-push. Kaya mo yan ate, i-push. Huminga ka. Mi. Babae ang baby. Binabati kita, May. Maganda ang anak mong babae. Mula ngayon, iiwan ko na ang buhay na to. Gusto kong mabuhay ang anak ko, nang matiwasay. 20 taon na ang nakalipas. Pinamunuan ni Shen Mei ang kanyang mga kapatid para lipulin mga gang sa Feng City. Kilala siya bilang pinakamagaling na ate. Para sa kaligtasan ng kanyang anak, nawala na siyang bigla. Makalipas ang 20 taon, si Shen Mei ay may karinderya na. At masayang namumuhay kasama ang anak na si Shen Han. Han, ilabas mo na ang mga order. Opo. Dagdagan pa. Sir Bimo. Dagdagan ng upuan. Opo. Mesa 9. Mesa 3. Hoy, waiter, buksan mo tong beer. Ang galing. Mesa 17. Ate. Ate pakiusap. Tulungan mo ako. Saklolo ate. Pakiusap. Huwag ate. Huwag. Anong ginagawa mo? Tigilan mo yan. Umuwi na tayo kay tatay. Bitawan mo ako. Masama kang tao. Tulong. May saklolo. Hindi to tatay ko. Masama siyang tao. Pwede kang maging pasaway, pero wag mong biruin to. Pasensya na kayong lahat. Itong batang to ay aking babaeng anak. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip niya. Pasensya na kayo. Umuwi na tayo. Wala akong kinalaman dito. Dinukot nila ako. Kuya pakiusap. Maniwala ka sana sa akin. Nakikiusap ako. Paniwalaan mo ako. Kuya. Manong. Ako po ay estudyante sa Fengcheng University. Kolehiyala ako. Kuya. Kuya pakiusap. Tulungan mo ako. Saklolo. Ginoo. Wag. Shenmi. Kung makikialam ka, magkakagulo ang buong lungsod. Magkakagulo ang buong lungsod. Di pa nakakatapos si Han. Huwag mo siyang idamay sa gulo. Bitawan mo ako. Hindi ka alis. Sabi mo anak ka niya sa kasal. Eh kailan naman ang kapanganakan niya? Sino bang nakakaalala niya? Ate. Ate. Freshman ako sa pamantasang Fengcheng. Masasamang tao sila. Maniwala ka sa akin. Peking estudyante ito. Estudyante talaga siya dito sa Fengcheng. Hindi siya pinagmamalaki mong babaeng anak. Nailantad na sa lungsod yung kasong babae na nakagapos. Kayong mga nangangahas pang gumawa nito. Siraulo ang mga taong ito. Itong mga ito, ang pinakamasahol. Tigilan nyo. Hindi namin hahayaang makuha nila siya. Tingnan natin sinong magkakalakas ng loob. Umupo ka. Ako si Tim, kanang kamay ni Afei, mula distrito ng Jiangcheng, lungsod Feng. Sino ang maglakas loob humawak sa akin? Ikaw. Anong kinatatakutan mo? Binibini, kung gusto mong lumaban, dapat may kakayahan ka. Takot sila sayo. Pero ako hindi. Kung gusto mo siyang kunin, ngayong araw, dadaan ka muna, sa akin. Hindi ka takot mama. CJ, pagbibigyan kita. Tigil. Ano, Lola? Gusto mo rin maging bayani? Wala akong panahon sa kalokohan mo. Ma'am. Nay. Masasamang tao sila. Paghabol sa kriminal, trabaho ng pulisya, hindi natin problema. Pero, wala ka na bang ibang gagawin?
Magtrabaho ka na. Ate. Ate. Huwag. Huwag mo kong iwan. Ate. Hindi mo pa ba maintindihan? Walang sasaklolo sa'yo. Nakidnap ka na, tanggapin mo na. Yung babaeng boss, iba talaga. Mukhang matapak, pero nang kailangan, tumakbo. Kung marunong lang ako ng martial arts, sana ako na ang umaksyon. Lee, di ba nagsanda ka? Bakit ang tahimik mo? Bakit di ka pumunta? Pang-exercise lang ang sanda ko. Pang-exercise lang, hindi pang-away. Mag-inuman na lang tayo. Ang daming drama. Nay, narinig mo yun. Pinagchichismisan tayo. May importansya ba? Kung kaya mong deadmayan, ako hindi. Hindi ko pababayaang makuha ng mga yon ang babae. Kung magpapatuloy ka, huwag mo na akong tawaging ina. Nay, paano ka naging ganito? Nasobrahan ba ako sa pagpapalit? Kaya ang tigas ng ulo mo. Laging gusto maging hero. Kung hindi ko nakita, okay lang. Pero ngayong nandito sila, sa harap ko na, hindi mo ako pinapasagasa, at sasabihing PayPal lang ako. Bakit hindi mo maintindihan? Si Chang Liangxi, nagalit ang mga masasama dahil laban siya sa child trafficking. Napatay ang panganay niyang anak, tapos siksyalan. Nakalimutan mo na ba kung paano nabulag ang anak niya? Nakalimutan mo, 20 taon na akong layo sa gulo. Alam mo ba kung bakit? Bakit hindi mo maintindihan? Interesante. Grabe, ibang klase talaga. Lola. Ang yabang ng salita mo tungkol sa kapalaran at hustisya, pero pareho lang naman ang resulta. Hoy bata, huwag kang mauto sa daldal ng nanay mo. Pusta tayo. Kung kukunin kita, ngayon din, hindi siya ini. Bakit ka nakatitik? May problema ka? Sinabi ko nang pwedeng umalis. Ano pa bang gusto mo? Pwede sanang umalis na ako. Kung may sisishin ka, anak mo ang may sala. Kailangan pa niyang tawagin kaming masasama. Buti na lang, marami akong oras ngayon, kaya hindi ako alis. So, hulihin niyo tong babae. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Bitiw. Lumayas kayo. Bitawan niyo ako. Pigilan niyo siya. Bitawan niyo ako. Anong gusto mo? Anong gusto ko? Muning, di mo ba alam? Masama ang loob ko ngayon. Kailangan kong maglabas ng galit. Hey Lau, wala akong pakialam sa ginagawa mo sa ibang lugar. Pero kung gagawa ka ng ganitong kalokohan sa teritoryo ko, parang sinasabi mong wala akong kinabukasan. Ngayon sasabihin ko sa'yo. Wala kang ang patutunguhan. Mga pare, gibain niyo ang lugar na to. Sige, ambush! Ngayon, wala nang mga walang kwentang tao. Kayo na lang dalawa. Ang natira. Hindi pa ako nakikipagsapalaran. Sa mag-ina noon pa man. Ngayon kayong dalawa. Wala na kayong takas. Nay, hanggang kailan tayo magtitiis nito? Hoy, Tutoy. Di mo pa ba gets? Kahit pumatay ako ngayon di. Ang magagawa lang ng nanay mo ay lumuhod at magmakaawa na huwag siyang idamay. Swerte niyo mabait ako. Hindi ako mamamatay tao. Naawa lang ako sa inyo. Bitawan niyo ako. Hanggang kailan mo titiisin to? Huwag. Inay. At uno ng Feng City. Bumalik na sa laban. Nanay, nakapagdesisyon ka rin. Kapag di mo na kaya, huwag mong pilitin. Tumayo kayong lahat. Kasama kayong dalawa. Nasa likod. Anong takot mo? Sugurin mo sila. Nanay.
Hindi mo ako mapapatay. May malakas akong backup. Malakas na backup. Sabihin mo nga, Maiiyak ka kapag nalaman mo. Qin Tianming. Ginoong Qin. Qin Tianming. Ano na ngayon? Nang marinig mo pangalan ni Qin, natakot ka nang hawakan ako. Gugulin mo ang buong buhay mo. Bilang agwador para pagbayaran kasalanan. Hoy, nak, anong ginagawa mo? Tumayo ka. Tia. Ate. Hindi ko talaga alam paano kayo pasalamatan. Kung hindi dahil sa inyo, sana ako'y, wag mong isipin yun. Hindi kita iniligtas, para may utang ka, na loob sa amin. Halika na, maupo ka. Bigyan kita ng tubig. Gumagaan ba ang pakiramdam? Bukas ng umaga, ihahatid kita pabalik sa eskwela. Pero, paano kung umalis ako? Sila'y babalik para sa inyo. Tia. Ang mga masasamang yun, mapanganib talaga sila, may mga backer sila sa likod. Paano ko? Sila'y, maghiganti sa inyo. Nak, huwag kang mag-alala. Mag-focus ka lang sa pag-aaral mo sa eskwela. Alagaan mo ang sarili mo. Hindi ka nila hahabulin. Ako lang ang target nila. Tia. Yan ang kinakatakot ko, na sila'y susugod sa inyo. Kung ganun, huwag kang mag-alala. Sa totoo lang, marami nang naghihintay na maniningil sa akin. Sa loob ng 20 taon. Jiang Cheng Afei. Nagpupugay kay Ate Uno. Ikaw. Ang sikat na, ang bantog na. Ate numero 1. Sa wakas nakilala rin kita. At ikaw ay, Ako si Wo Yuan Fei. Dahil sa respeto ng mga tao sa kalye. Kuya Fei ang tawag nila sa akin. Yung lalaking ginawa mong. Yunuko. Kapatid ko yun. kaya, nandito ka ba para guluhin din kami? Hindi naman. Kabaligtaran pa nga. Narito ako. $1,000,000. $1,000,000. Ito'y paghingi ng tawad sa inyong mag-ina. Ang laki naman yan. 20 taon bago ko yan kitain. Di problema ang pera sa akin. Maliit lang to. Bukod sa pagtawad. Yijia. May negosyo rin akong iaalok. Barbecuehang lang ang hanap buhay ko. Anong negosyong pwede sakit? Ang usapang to ay, napakasimple. Yijia, kaya mo to. Sabihin mo na, Gusto kong, alisin mo ang anak mo. Sa Feng City. mukhang simple nga. Sabi ko na. Madali lang. Kaya mo yan, Yijia. Saya. Hindi ko kaya. Pag-isipan mong mabuti, Yijia. $1,000,000 yan. Kahit saan ka pumunta, sapat yan para mabuhay kayo. Kahit hindi ka, mag-isip para sa sarili mo. Isipin mo ang anak mo. Magkasing edad lang tayo, di ba? Tingnan mo suot ko. Tapos suot mo. Kahit simple man damit ko. Pero kahit papaano, mukha akong disenteng tao. Meron namang suot, mamahaling damit. Pero ugali hindi tao. Ikaw, Ano? Sinabi ko bang ikaw, bakit ka nagagalit? sige. Magaling. Kaya pala hindi ka talaga mag-uusap sa akin ngayon. Ano? Anong pag-uusapan sa mga tulad ninyong kawatan? Sinabi ko na dati. Habang nandito pa kayo, mga salot na ito, hindi ako aalis sa Feng City. Eh di sige, kung ayaw mong umalis. Walang aalis dito. Ako na mismo ang magpapadala sa inyo sa impyerno. Subukan mong gawin. Alam kong matapang ka. Pero akala mo ba, hindi ako handa dito? Mga pare, tigilan na ang plastikan. Seryosohan na. Ipakita nyo kung ano ang dala ninyo. Nay. Ako na ang bahala dito. Nasa problema ako.
Punta ka sa night market stall. Maglibot ka muna. Bibigyan kita ng diskwento. Malapit na ako. Huwag mo akong madaliin. May konting problema ako dito. Ano? Punta ka sa night market stall. Tumawag si Hijia. Handang tumawid ng apoy para sa kanya. Nagbebenta ka ba o hindi? Magsara na kami. Boss, may tumatawag para sa'yo. May problema daw sila. Pangalan niya ay Shenmei. Mga katiting na tao lang. Hayaan niyong puntahan ko para turuan sila ng leksyon. Kahit sino pa ang dumating. Ngayong araw na ito, dito kayo mamamatay, mga pare. Hayaan niyong makita nila ang pagbagsak ni Hijia. Tapos na ang kanyang panahon. Bata. Ang lakas ng loob mong humarap at gambalain si Ip. Sino ka ba? Artista? Walang entablado dito. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Sialan, nag-iisa ka lang. Yijay, huminahon ka. Hindi ako nag-iisa. Mga ale, salubungin niyo siya. Mga ale, salubungin natin si Ip. Sa larong ito, Ha ha ha. Nakakatawa ka. Mga matatanda't may sakit at artista ang kalaban, talaga namang katawa-tawa. Mga pare, humiwa kayo ng todo, wakasan niyo ang mga lumanang. So, mga ale, iniisip ng mga batang to, hindi na tayo marunong lumaban. Ipakita natin ang ating tapak. sakyan niyo. Sakyan niyo. Hoy. Huwag niyo akong iBad review. Huwag talaga. Tapusin ko lang ta. Ipapadala ko na order mo. Ang mga talunan talaga kayo. Tumayo kayo. Tapusin niyo na sila. Ikaw, anong ginagawa mo? Yijia. Alam kong nagkamali ako. Hindi ito ideya ko. Bumalik ka at sabihin mo kay Kintayan na maghanda siya at hintayin ako. Kayo na ang bahala dito. Huwag ninyo patayin para makapagbalita kay Kintayan. Hindi, Yijia, hindi. Alam ni Shenmei, ang paghiganti ni Qin Channing ay malapit nang dumating. Efi. Una si Hilaw, ngayon ikaw naman. Shenmei. Wala kang awa. Pero bukod kay Shenmei, may isa pa. Ano? Anong sinabi mo? Meron din siyang anak na babae. Anak na baba? Pwede bang akin yon? Ako talaga ang ama niyan. Nung nilasing si Shenmei noon, ako lang ang kanyang nakasama. Ngayong may anak ka na, hindi mo na kayang ipagmalaki. Layangsi, magmadali ka. Wala akong pakialam kay Shenmei. Basta mabuhay ang anak na iyon. Efi, magpahinga ka muna. Ilang taon nang naghahari si Qin Channing. Pero hanggang ngayon, wala siyang anak. Ngayong alam niyang, may anak na siya. Gagawin niya ang lahat para makuha ito.
Hello. Tulong. Layang Xi. Room 303, Kinhuang Grand Hotel. Nakatali ako dito. Paliwanag. Nay, sasama ako sa'yo. Hindi na kailangan. Bantayan mo ang tindahan. Alam ko ang ginagawa ko. Layang Xi. Layang Xi. Layang Xi. Layang Xi. Xiaomi. Ang tagal nating hindi nagkita. Kim Chayanme. Isuko mo si Layang Xi. Hindi ba nasa likod mo si Lamps? Layang Xi. Ikaw. 8. Pasensya na. Ginawa ko ito para sa anak ko. Tama na. Tigilan mo ang pagsisigaw. Malakas ang gamot na ito. Hindi kanya maririnig. Ginawa ko na ang lahat. Nang hiniling mo. Nasaan ang anak ko? Ano pang? Gusto mo? Kunin mo ang phone ni Shenmei. Kunan mo siya ng litrato. Ipadala sa kanyang anak. Bakit hindi ikaw ang gumawa? Kung gusto mong ligtas ang anak, sundin mo lang ang sinasabi ko. Umaga na. Walang sumasagot sa telepono. Walang balita kahit kanino. Nay. Isuko mo ang nanay ko. Yung babaeng yan, sa pagpapalaki niya sa'yo, wala kang galang. Hinahanap mo ba ng gulo? Ganito ka ba makipag-usap? Sa unang pagkikita ninyo, Wala akong oras sa kalokohan mo. Isuko mo ang nanay ko. Ngayon din. Kung hindi, hindi ako titigil hanggang sumuko ka. alam kong matapang ka. Pero kung nandito si Shenmei, sa kwartong ito, walang makakaprotekta sa kanya. Tumingin ka sa bintana. Nasa kotse dyan si Shenmei. Sumang-ayon ka sa kondisyon at pakakawalan ko siya. Kung hindi, kapag umalis na ang kotse na yon, hindi mo na muling makikita ang ina mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Bumalik ka sa akin. Hayaan mo akong mag-aruga sa'yo. Turuan ka. Ikaw. Turuan mo ako. Gagawin mo akong kriminal na tulad. Ang Kin Corporation, hindi gumagawa ng iligal na bagay. At sa akin, makukuha mo ang lahat ng gusto mo. Bawat pisong galing sa akin ay malinis. Malinis man ang kumpanya mo. Permitido ka namang Mongol Apple ng tao. Marunong ka talagang manguha ng oportunidad. Sabihin mo ang gusto mo. Pero hindi mo maitatanggi na mabibigyan kita ng magandang buhay. Hindi kaya ni Shenmei. Magandang buhay. Ano bang konsepto mo ng magandang buhay? Kapangyarihan, katayuan, pera. Hindi ba yun ang punto mo? Ni hindi mo nga alam ang tunay na kahulugan na mabuhay sa mundong ito. Dahil masamang tao ka lang. Tama na. Kapag nag-text ako sa kanila, aalis na kaagad ang kotse na yon. Hindi ko masisiguro ang mangyayari. Pagkalabas nyon, huling-hiling ko sa iyo. Sasama ka ba sa akin o hindi? Kung lahat ay mapapasayo, mabubuhay din si Shenmei. Ano pang, kailangang pag-isipan. Huwag kang mangarap niyan. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa sumama sa isang kasamaang tulad mo. Ipaandar mo ang kotse. Dalhin mo sa dulo ng bayan at libingang buhay si Shenmei sa lupa. Nasayang na ang huling pagkakataon mong iligtas siya. Mamamatay ang ina mo dahil sa'yo. Ako ang magliligtas kay inay. Nang mag-isa. Nababaliw ka na. Kung talon ka mula rito, tiyak na mamamatay ka. Inay. 20 taon mo akong inalagaan. Ngayon. Ako naman ang magtatanggol sa iyo.
Anong ginagawa mong nakatayo dyan? Sakay na sa kotse. Kilos, bilis. Nanay. 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 Tigil. Pakawalan mo ang nanay ko, ngayon din. Xiaohan, pumasok ka. May red alert na natanggap tayo. Nasa panganib si ate. Sumama ka, ililigtas natin siya. Mga pare, habulin ninyo yung van sa unahan. Huwag niyang palabasin. Boskin, nakapaligid tayo. Puno ng mga sasakyan. Buisit. Paano nagkaroon ng ganitong impluensya si Shenmei? Maghanap ng bakanting lot at pumarada. Kahit maghukay tayo, mga kalahating araw bago makatapos, di natin mailibing to. Di na kailangan ilibing. May iba akong paraan dito. Maghihintay sana ako kay Shenhan bago kita ipasok dyan. Ngayon, parang tinutulungan mo pa ako. Huwag silang palabasin. Xiaohan. Kim Taeyanming, halimaw ka. Nandito siya. Pero kayong dalawa, sa kalagayan nyo, di kayo makakaalis kasama niya. Nanay. Matagal nang nakasarado ang kabaong. Kahang milagro dito mabubuksan. Gago ka. Pwede mong tawagin ang pulis, humingi ng tulong. Pero patay na. Si Shenmei. Wala ka ng ina. Ngayon, ako na lang ang pamilya mo. Hindi. Buhay pa si nanay. Hindi. Buhay pa si nanay. Inay. Kung patuloy mong babanggain, baka mabuhay si Shenmei, ngunit ikaw ang mauuna. Worth it ba? Para lang sa kanya? Qin Tianming. Papatayin kita. Inay. Kung hindi ako makakapaghiganti para sa iyo ngayon, ayaw ko na ring mabuhay. Sa susunod na buhay, tayo ulit ang mag-ina. Anak. Xiaohan. Anak. Xiaohan. Anak. Xiaohan. Inay. Inay, ikaw ba yan? Ililigtas kita, ngayon din. Anong ginagawa niyo dyan? Habulin sila.
Iligtas ang nanay ko. Kung magpapatuloy mamamatay ka sa pagdurugo. Kung di ko ililigtas ang nanay ko, di ako si Suko. Kalimutan mo na. Nauubos na ang pasensya ko. Kung gusto mong mamatay, sige, patayin mo sarili mo. Walang awa. Patayin sila. Inay. Kayong lahat. Ang gumawa nito kay Xiaohan. Kim Chayanme. Hindi mo ito makakalimutan. Hindi kita binabayaran para umupo lang. Hulihin sila. Huwag kang gagalaw, Shenmi. Maaaring malakas ka. Pero may tatakbo mo ba ang bala? Inay. Xiaohan. Umatras ka. Talaga? Kahit ngayon, pinoprotektahan mo pa rin siya. Binabalaan kita. Ito na ang huling pagkakataon mo. Kung sasama ka sa akin, pangako ko hindi ko papatayin ang nanay mo. Pero, wawasakin ko pa rin siya. Wala nang puwang para sa isa pang EJ sa Feng City. Kung sasaktan mo ang nanay ko, kailangan mong daanan muna ang katawan ko. Inay. CJ. CJ. Wala na tayong pag-uusapan. Ang anak na babae na ayaw kumilala sa akin ay walang silbi pang alagaan. Kim Chayanme. Akala mo ba'y patay na ako? Nagmamadali ka bang ma'am? Napala. Narinig kong dating opera singer ka, hindi ba? Kahit si Ijimo ay hindi na, maglakas ang makialam sa akin ngayon. Akala mo ba, ang mga trick mo sa entablado ay may magagawa sa akin? Dating opera singer ako. Turuin kita ng kasabihan mula sa teatro. Ang mga peking nakikita sa entablado ay may tunay na kasanayan sa likod. Ano ba ang ginagawa ninyo? Kahit ano paman, pamilya pa rin tayo, hindi mo kami. Mi, hatid na kita muna sa ospital. Huwag na po, Tita Sia. Umuwi na po kayo. Kailangang may bantay sa tindahan. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Pero, Emma Shen, mga doktor kami mula sa Haishan Private Hospital. Ipinadala kaming dalhin kayo pareho para gamutin. kailan ba kami tumawag ng ambulansya? Haisheng Private Hospital. Ang pinakamahal na ospital sa Fangsit. Hindi namin kayang magpagamot doon. Ang mga bayarin nyo ay binayaran na, sakay na po kayo sa sasakyan. Nanay. Ang kakaiba ng lahat ng ito. Sino kaya ang may gawa nito? Hindi ko rin alam. Tumawag si Xialan kanina. Sinabi niyang may nagbabantay sa palet. Sa tingin mo ba? Baka na ito ni Qin Tianming. Hindi pa tiyak. Huwag kayong kabahan. Ako si Is Chu Jincheng, inyong doktor. At ito naman si nutritionist mula sa Haishen na tutulong sa inyo para gumaling kayo. Chu. Pwedeng malaman kung sino ang tumutulong. Kayo ay mga bayani. Isang karangalan ng Haisheng ang pag-alaga sa inyo. Kaya, huwag kayong mag-alala. Magpagaling muna kayo. CJ, kain na muna kayo. Sandali. May iba pa ba kayong sasabihin, EJ? Sino ka talaga?
Hindi ka naman doktor. Biro lang yan, boss lady. May tatoo ka sa kamay. May doktor bang ganito? Pribadong ospital ito. Hindi masyadong mahigpit sa mga ganyang bagay. Mga dahilan. Marunong ka rin ng martial arts. Ako si Jay. Yoda Shenhan, nasugatan kayong dalawa. Kailangan niyong magpahinga. Magpahinga, parang pagkakakulong ang dati. Hindi namin yun layunin. Malaya kayong lumabas. Pero, sabi ng amo namin, pag may nangyari sa inyo, papatayin niya ako. Amo. Sino ba talaga ang amo ni? Magpahinga muna kayo rito ng ilang araw. Pagkatapos ng trabaho ng amo namin, dadalawin niya kayo personal. Huwag mong habulin. Nanay, Siksik sila ng mga tauhan. Nasasaktan tayo ngayon. Hindi natin kaya sila. nanay, kakainin mo talaga yan. Paano ako hindi kakain? Kung hindi ako gagaling, hindi tayo makakaalis dito. Hindi ka ba nag-aalala? Baka tayong lasunin. Haisheng ang pinakamagaling na ospital sa Feng City. Kung mamatay ako rito, malaking gulo ang kalabasan. Hindi nila yan magagawa. HMM. Sa totoo lang. Inihanda pa nila, mga paborito nating pagkain. Lahat ng paborito natin. Kilala kaya natin ang may gawa? Boskin, malakas na operasyon ang ginagawa nila. Nakatingin na sa atin ang taas. Nawalan tayo ng dose-dose ng tao. Ngayon, mga tauhan natin sa lugar. Hindi makagalaw. At saka, ang Haisheng International sinamantala ang gulo at nagsamsam ng mga ari-arian natin. Ang pagkalugi ay umabot na sa bilyon-bilyon. Ano? Boskin, pakikumalma po kayo. Kailangang ingatan nyo ang kalusugan nyo. Lahat ng ito ay dahil sa babaeng si Shen Mei. Nasaan na siya ngayon? Saan? Narinig ko, siya at ang anak niya ay nagpapagamot sa Haisheng Hospital. Puntahan niyo sa ospital at tapusin na sila. Patayin. Patayin niyo silang dalawa. CJ, asikasuhin ko kaagad ito. Ang boss na ito sa likod ay talagang nagpupursige. Ano sa palagay mo, ang habol niya, ang paggastos ng ganito kalaking pera? Ginang, binibini, lahat ay nakahanda na. Aalis na po kami. Nagkataon ba? Natawagin niya tayong ginang. Marahil ganoon lang. Ang pamamaraan sa mga magarang pribadong ospital. Paumanhin. Maling kwarto. Ito lang ang kwarto, katulad sa buong ospital. Kahit may naghahanap sa atin, hindi nila mahahanap ito. May nagtatangkang tapusin tayo. Kumpirmasyon lang sa kinaroroonan natin. Kailangan na nating umalis dito, bilis. Si Lin Zichu, isang alamat di na nagtagong sa loob ng maraming taon. Siya ay isa ring humahanga kay Shen Mei. Sinusubukan pa rin nilang makatakas. Ang dalawang yun. Minsan sobra, sa pag-iingat. Emily, hindi ba talaga ninyo sasabihin ng direkta? Hindi pa tamang panahon. Teka, may mali. Sino iyon? Kunin nyo ang tauhan at sagipin ninyo. Opo, sir. Boskin, nang makuha namin ang lokasyon nila, nakatakas sila. Ano ang sunod nating gagawin? Mas mabuting lumaya sila, nasugatan silang dalawa. Humanap ng pagkakataon at patay. Padadalhan ko kayo ng dagdag na tao. Sa tingin mo ba, ang pagdala sa atin dito para magpagamot ay parte ng panibagong pakana ni Qin Tianmi? Sa tingin ko hindi, si Qin Tianmi, hindi gagawa ng ganitong kaguluhan. Pero yung nakaitim kanina, tiyak na may masamang balak. Sino? Hindi masama. Ang bilis kumilos. Boss Yai, padala po ni Kinye. Siya pala talaga. Ano?
Di pa sapat ang pagpapahirap sa kanya? Gusto pa niyang masaktan? Pigilan mo yan. Wala ka sa level ko. Ang bilis nila dumating. Ma, una ka na. Ako bahala sa kanila. Mas malala ang sugat mo kaysa sa akin. Paano? Sabay tayong aalis o hindi talaga? Huwag nang mag-aksaya ng oras. Walang makakalabas dito sa inyo. Mamamatay kayong lahat dito. Kayo ang mamamatay ngayon. Stu. Bakit sila nandito? Ginagawa tayong bitag. Wala tayong choice kundi lumaban. Miss Shen, huwag mong isugali ang buhay mo. Doktor ako, ayokong makakita ng inosenteng nag-aalay ng buhay. Pero, pagdating sa masasamang tao, hindi ako magdadalawang isip. Mga doktor lang kayo. Akala nyo makikisali kayo? Mga pare, huwag kayong magpigil. Wakasan nyo na lahat. Sino nagsabing mga doktor ay hindi marunong pumatay? Mga tol, ipakita nyo ang kayan nyo. Ngayon, naniniwala na ba kayo? Sino ba talaga kayo? Siyempre, tauhan kami ni Bossy. Sa Feng City, bukod kay Lu Heng at Kim Chen-mi. Sinong may lakas ng loob kay Bossy? May iba pa bang matinong tao? Tumutulong kay Bossy na hindi mo inaasahan, tama ba? Kilala niyo pala, sina Luheng at Kim Chayanmi. Hindi ka pa gumagaling. Balik na tayo sa kwarto mo para mag-usap. Boskin, naayos na lahat. Walang natira. Mga tanga, mga walang kwenta. Di pa kayang talunin, mga doktor lang. Matagal-tagal din. Mainit pa rin ulo mo, Kuya Luo. Bakit ka bumalik? Kung di ako bumalik, laruan ka ng babae hanggang alam mo? Kung alam ko lang, di kita dapat pinayagan. Pamahalaan ang negosyo sa Feng City, Kuya Luo. Hindi ako ang may kasalanan. Yang si Shen Mei, kahit ilang beses siya patayin, ayaw mamatay. Parang halimaw. Sa mga taong anong natutunan mo? Sino nagsabing papatayin lang ang solusyon sa lahat? May sarili akong paraan kay Shen Mei. Ikaw, dati kang field doctor, di ba? Ginagastusan ka talaga ng boss mo ha. Di ka lang doktor no, tagapagtanggol ka rin niya. Ang amo namin ay kilalang tao sa ilalim ng lipunan. Siyempre, may mga kaaway siya. Kapag kasama ako, ligtas siya. Kaya, pwede mo na bang sabihin kung sino ang amo mo? Yiji, ang bagay na ito, gusto ng amo namin na siya mismo ang magsabi sa'yo. Sigurado ako, sa talino ni Bossy, nahulaan mo na. Binibining Shenhan, magpahinga na kayong lahat. Nay, nalaman mo na ba? Kung sino ang taong yun? Sa kanya mismo ako magtatanong. Mei, Xiaohan, nakabalik ka na. Ayos ka lang, di ba? Ma, tingnan mo si Ginoong Lin. Nagsisip-sip na naman. Xiao Han, bumili ka ng mga gamit sa palengke. Kailangan kong makausap si Ginoong Lin ng mag-isa. Ginoong Lin. Kahit ano pa ang itanong ng nanay ko. Sabihin mo ang totoo. Ginoong Lin, maupo ka. Nauuhaw ka ba? Uminom ka ng tsaa. Mei, anong ginagawa mo? Maglilingpit lang ako sandali. Hindi ba't dapat ay mahinahon kang propesor? Isang propesor sa universidad? Kailan ka pa naging ganito kagaling? Mei, kakagaling mo pa lang. Magpahinga ka muna. May paliwanag kang utang sa akin. Mei, anong ginawa ko sa'yo? Bakit galit ka? Nagkamali na si Gilin. Bakit nagpapanggap pa? Anong ibig mong sabihin? Hindi kilala ni Ilin ang sarili niya. Walang ideya. Nitong mga nakaraang araw na nasaktan ako.
Inayos ni Ilin ang lahat para sa akin, hanggang sa huling detalye, pero sabi niya walang siyang alam. Hindi ko talaga alam ang sinasabi mo, at May. Tawagin mo na lang akong Jicho. Zichu ang tawag ng mga magkaibigan. Kung wala tayo, pinakasimple, tiwala, paano tayo magiging magkaibigan? May. Masama ang loob mo ngayon. Hindi na kita iistorbohin. Babalik ako bukas. Huwag kang umalis. May, seryoso ka ba? Ayokong sinungalingan ako. Mag-ingat. Hindi talaga ako nagsinungaling sa'yo. Kung gayon, magpaliwanag ka. Sa kolehiyo, kumuha ako ng martial arts bilang elective. Sa edad natin, mahalagang manatiling malusog. Nagdadahilan ka pa rin. Yilin. Mahalaga talaga sa iyo ang mga salamin mo. Malabo talaga ang mata ko kung wala ito. Parang bulag ako. Ganoon ka lang. At manipis ang lens. Yilin. Sinusubukang itap ang tunay mong sarili, ano? May mga bagay. Hindi pa tamang panahon. Anong ginagawa ninyong dalawa? Nanay. Jilin. Talaga bang todo na kayong dalawa? Xiaohan. Ingatan mo ang pananalita mo. Xiaohan, huwag kang mag-isip ng masama. Gusto kong makasama ang nanay ko. Halika na, lahat tayo ay mga adulto na. Naiintindihan ko. Sa totoo lang, nakikita ko kayong ganito, nakakatuwa ako, dahil magkakaroon na ako ng tatay. Yilin. Oo. Luha, dapat umuwi ka na muna. Pag-uusapan natin ang tungkol sa atin mamaya. May Gia. Sumpa ko, hindi ako nagpapabagal. Magkakaroon ka ng sagot sa lalong madaling panahon. Nanay. Wala pa rin siyang sinasabi. Habang mas misteryoso siya, mas malamang na siya ay isang tao. May kapangyarihan siya, pero bakit kailangan niyang ilayo ang mga bagay sa amin? Siguro dahil iniisip niya na hindi tayo kasing level. Na masyado tayong mataas maghangat. Sa tingin ko hindi, si Mr. Lin ang taong ganon. Miss Shenhan, At sino ka? narito ako para kay Emerkin, para magbigay ng pagbati. Ang kapal ng mukha mong magpakita dito. Hoy, Miss Shenhan, huwag kang magkamali ng akala. Hindi ako nandito para makipag-awat, nandito ako para pag-usapan ang negosyo. Sa puntong ito, anong negosyo pa ang natitirang pag-usapan? Nabito sa iyo ni President Kim kanina. 1 milyon. Para umalis ka sa Feng City. Ngayon, para ipakita ang aming sinseridad, tataasan namin ito. 5 milyon. Ano sa tingin mo? Kung tama ang natatandaan ko, sinabi ko na. Hanggat kayong mga bastos ay nandyan pa rin. Hindi ako aalis. Huwag kang magmadaling tanggihan kami. Tignan mo muna ang dokumentong ito. Kayong mga walang hiya. Bumili ang Kin Group ng malaking halaga. Para bilhin ang buong bloke na ito, kailangan lumikas ang lahat ng negosyo. Sa loob ng 1 araw. Ngayon, umalis na silang lahat, maliban sa inyo. At kung tumanggi kami, Kung lilipat kayo, magbabayad ang Kin Group bilang kabayaran. Kung hindi, magdadala kami ng mga bulldozer. Kahit gaano katigas, hindi mo kayang labanan ang bulldozer ng walang armas, di ba? Sa totoo lang, kahit saan kami pwede, pero kung gibay ng stall na ito, parang sinampal si nanay. Magdesisyon na kayo, mga binibini. CJ, heto ang sag... Patay na kayong lahat.
Hintayin niyong gibain nila ang lugar na ito. Ginoong Lin, mukhang naghahanda na silang umalis. Malaking pangyayari sa Carinderia. Mukhang si Luo. Hengay bumalik na. Wala nang saysay. Ang magpanggap pa. Tamang oras. Ang pagkakataon. Ginoong Lin, ilang taon ka nang wala sa larangan? Talaga bang sasali ka ulit? Mula nang pumilo si Mei Jia, talagang mapapalitan ang pamamahala sa Feng City sa mga bagong kamay. Totoo pala ang sabi nila. Ang kalye na ganap nang nawalan ng tao. Walang natirang kahit isang customer. Nay, sigurado ka ba? Ayaw mong tawagin ang iyong mga dating kaibigan. Ito ay laban lang namin at Kinchayan me. Hindi na kailangang isangkot pa. Ang iba para mapatay. Naiintindihan ko. Nay, ano man ang mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Sialan, anong ginagawa mo rito? Ang sakit naman yan. Ganito kalaking pangyayari sa karinderya. Di mo man lang kami sinabihan. Iba na ang sitwasyon ngayon. Hindi nyo na kailangang makisali. Paano kung gusto naming tumulong? Narito na kami. CJ, kung ganito na lang, wala nang pagpapanggap pa. Tapusin na natin ang laban. Sa kanila ng tuluyan. Shen Mi, ang dami mong dinalang tao. Wala na yatang pag-uusapan pa. Luhet, noon pa man pinalayas na kita na parang aso. Ngayon mo lang nagawang humarap. Shen Mi, akala mo ba nananatili kang pinakamakapangyarihan tulad ng dati? 20 taon na ang nakalipas. Ngayon, ako na ang may lakas. Kayong mga babae, ano ang panlalaban nyo? Luo, wala na silang, may iwan pa. Sigaw at mura na lang ang kaya. Wala na silang silbi. Huling hirit. Kunin nyo ang pera't umalis, o manatili at Habang nandyan pa kayo, mga salot na ito, hindi ako aalis sa Feng City. Kung kailangan, sabay tayong mawawala. Ano man ang mangyari. Nandito ako para kay nanay. Luma na ang style niyo. Mga lumang makina lang dala nyo. Akala nyo makakalaban na kayo. Subukan nyo. Labanan na. mga tangang naghahanap ng kamatayan. Ngayong araw na ito, ipapakita ko sa inyo kung kaya kong wasakin ang lugar na ito. Simulan na! Sino mang maglakas loob gumalaw kay Shenmei, jijibain ko silang lahat. Ma. Si Mr. Lin. Sabi ko na sa'yo noon pa, may sariling balak yan sa atin. Zichu. Ako ang dapat lumaban dito. Huwag kang makikialam. Mei Jia. Nasa presinto ako buong araw. Luo. Ang tagal nating hindi nagkita. Akala ko patay ka na ngayon. Lin Zichu. Akala ko retirado ka na talaga. Bakit ka ngayon biglang lumitaw? Mahigit 20 taon na ang nakalipas. Winasak ni Mei Jia ang 20 operasyon ng grupo nyo, mula malaki hanggang maliit. Noon, oo, umalis ako sa larong ito. Pero ngayon bumabalik, kayong lahat. Kaya kailangan kong kumilos. Luo. Tayo lang ba dalawa? O dadalhin mo, ang buong tropa mo? Akala mo ba, parang dekada na ang nakalipas? Solusyonan ng suntok ang lahat. Lin Zichu. Lipas ka na sa panahon. Sa bagay na ito, bawat kilos ko ay ayon sa batas. Lin Zichu, kung magkakagulo ka, baka ikaw ang mawalan ng lahat. Gamit ito. Wala nang makakapigil sa akin. Ngayon, gigibain ko ang lugar na ito. Hindi mo ba sasabihin? Binili mo na ang buong kalye na ito? Tama ka. Ngayon, sa kalyeng ito, kahit ipis na, lumipad dito. Kailangang humarap kay Luo. Sa 3 minuto. Kailangan ko ang kontrata para sa paglipat ng Jiangcheng District Old Street. Opo, sir.
Lin Zichu, nababaliw ka na ba? Nakapirma na tayo ng kontrata. Kung gusto mong bilhin, dapat sa amin ka bumili. Lin Zichu, kahit si Haishin kailangan, sumunod sa batas. Akala mo ba ang mundo, umiikot sa'yo? Zichu, alam kong may mabuting hangarin ka, pero hindi mo kailangang gawin ito. Ang pera ng Haishin, hindi galing sa puno. Ate May, sa edad natin, kailangan natin ng alaala. Ang lumang kalyeng ito, ang iyong tindahan, yan ang ating alaala. Hindi ko hahayaang sirain nila ang lugar na ito. Bukod pa riyan, negosyante ako. Ginagawa ko lang ang may size. Bakit ko ibibigay ang pera sa mga taong ito? Hoy, ano, gusto mong sirain ang kontrata? Anong lakas ng loob mo kung sisirain mo ang kontrata? Magbabayad ka ng 1-0 beses na multa. Kaya mo ba yan? Multa. Sigurado ka ba, hindi ikaw ang sumisira ng kontrata? Kung matapang ka, ipakorte mo. Tingnan natin sino ang magbabayad. Kapag sinabing 3 minuto, 3 minuto talaga. Huwag mong isipin na ang mga banta mo makapagbabago ng katotohanan. Kung sinasabi mong nasira namin ang kontrata, ipakita mo ang ebidensya. Ano? Hindi ba't sinabi ng may-ari sa telepono kanina? Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo ang kontratang hawak mo. Seksyon 5, Artikulo 2. Malinaw na nakasaad. Sa kontrata, kung ang paggiba nyo ay sira ang reputasyon ng may-ari, maaaring kunin muli ang pagmamayari ng kalsada at pabayaran kayo sa pagsira ng kontrata. Huwag nyo kaming i-video. Ano nang kinakamera nyo? Ang panggigipit ninyo, nailathala na sa lahat ng media sa Feng City. At kumalat na sa internet, hindi mo ba sinabing, sasagutin mo ito, hinahayaan kita ngayon. Eh di ano? Nasiyahan ka na? Hindi ka pa aalis. Naghihintay ka bang hatakin ng seguridad? Mga kasama, bumalik kayo. Kanina, sinunod namin ang gusto mo. Ngayon, aking na ang oras. Ano ang gusto mo? Gusto mo ba akong saktan? Sa harap ng mga reporter. Magkasabwat sila, mula pa noon. 8 ni, ayon sa desisyon ng Grupo Haisheng, ang lumang kalye sa Distrito Jiangchen ay ipagkakaloob sa iyo ng libre. Ate May, huwag kang mag-alala. Sa buong Feng City, ikaw lang ang makakapagligtas ng lugar na ito. Pirmahan mo na ito. May Gia, ngayon, ang kalye na ito ay sayo na. Ang dalawang ito ay gumagawa ng gulo sa teritoryo mo. Ikaw na ang bahala sa kanila. Hindi na ito. Problema ko lang. Pabayaan na lang ang seguridad. Ma, kakakuha ko lang ng balita na dakip na ang dalawang iyon. Ngayon, sigurado, makukulong sila ng matagal. May Gia, Xiaohan. May masamang balita. Patay na si Qin Tianming. Ano? Ako na ang sumalo ng lahat ng sisi. Ayon sa plano ni Luo Jie, nangako siyang tutulungan ako makalabas dito. Malapit na akong makalaya. Shenmi, kung gusto mo akang ibagsak, hindi ito madali. Naghahanap ng kaibigan. Nakakita ng mabuting kaibigan. Hoy, ano ba yung inay na yan? Akala mo ba ito ay konsyerto? Anong gusto mo? Alam mo ba kung sino ako? Kung mahahaplos mo, paglabas ko, bantayan mong mabuti pamilya mo. Chinge. Salamat sa pagtago mo ng sikreto ni Luoge. Pakiusap, itago mo ito habang buhay. Opisyal.
Isinusuko ko ang sarili ko. May napatay ako. Mahuhulaan yan ng kahit sino. Halata namang niloko siya ni Luo Heng. Anakol niya ang lahat. Tapos pinatay nila para pagtakpan. Ganon din ang sabi ng security officer. Pero kailangan nila ng ebidensya. Sa ngayon, si Qin Tianming ang sinisisi sa lahat. Si Luo Heng malaya pa rin. Kung ganon, kailangan nating hanapin ang ebidensya sa ating sarili. Matutulungan ko kayo. Ang Haisheng International mayroon lang. Impluensya sa sibilisadong lugar. Dito sa liblib, hindi gaanong mahalaga ang impluensya nila. Ang taguan ng mga kriminal na ito ay nasa liblib ng mga bundok. Magkakamag-anak lahat sa baryo. Sama-sama sila. Nag-imbestiga na ang mga otoridad dati, pero wala silang nakita. Kaya pala matagal na sila nakakalusot. Kung gusto nating mahuli ang pinagmulan ng human trafficking, may isang paraan lang. Kailangan tayong magpanggap sa baryo. Maria, gusto mo ba talaga? Xiaomei, napaka-pelagroso. Ako na lang. Zichu, hindi na kailangan. Salamat sa lahat ng nagawa mo para sa amin. Pero, dito na ito magtatapos. Anong ibig sabihin ng magtatapos na? Mei, galit ka pa rin ba sa akin? Galit dahil nagsinungaling ako sa'yo? Hindi naman ako ganun kabata. Alam ko kung paano ang nararamdaman, pero may isang bagay na kailangan kong harapin. Dapat ginawa ko na ito. 20 taon na ang nakalipas. 20 taon na ang nakalipas. Pero noon, buntis ako kay Xiaohan. Kaya kinailangan kong magkompromiso. Ngayon, oras na para magbayad. Ma, aalis na ba tayo? Bago tayo umalis, kailangan nating makita ang isang tao. Ma, sa tingin mo kaya ni Tita Liang na makita ka ngayon, malamang tumakas na siya matagal na. Hindi, wala siyang mapupuntahan. Masama kang babae. Papatayin kita ngayon. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Tama na. Bakit hindi ka lumalaban? Hahayaan mo lang siyang saktan ka? Nakakahiya ka. Sa tingin mo ba talaga, hindi kanya kayang talunin? Siyempre alam ko na kaya niya ako. Pero kaya niya ba? Tanungin mo siya. Kaya niya ba akong saktan? Hayaan mo siyang saktan ako. Kasalanan ko ang lahat. Anong nangyayari? Sabihin, Anong nangyari? Sige na. Sabihin mo sa kanya ang lahat. Nang detalyado. Sabihin mo. Sabihin mo. dahil hindi ko naprotektahan ang anak ko. Kinidnap siya ni Qin Tianming. Sila. Gusto nilang ipagpalit ang anak ko sa akin. Hinabol ka nila. Sumama ako sa kanila. Pero ang anak ko, may sakit siya sa puso simula pa noong bata siya. Kailangan niya ng gamot palagi. Ngayon, hindi niya kinaya ang gulat. Hindi niya kinaya. Narinig mo ba yon? Kasalanan niya lahat to. Kasalanan niya. Dahil sa kanya. Walang tagapagmana ang pamilya Wang. Walang tagapagmana. Anong problema kung sinaktan ko siya? Gusto ko ngayon ay sakalin siya. Ikaw si Yijia ng Feng City. Shenmei, tama? Ginawa niya to sa'yo. Tapos kakampi mo pa rin siya? Saludo ako. Saludo rin ako sa'yo. Hindi mo kasalanan. Dalhin na kita sa ospital. Halika na. Teka. Hindi ka pupunta kahit saan. Anong gusto mo ngayon? Anong gusto ko? Bingi ka ba? Di mo ba ako narinig? Hindi ka aalis. Kung gusto mong umalis, magbayad ka. Ha? Nawala ang anak ko. Akala mo basta ka nalang aalis? Ang anak mo. Kung mahal mo talaga, ang anak, bakit hindi mo? Siya pinrotektahan, bakit mo hinayaan? Nakidnapin siya ng mga tauhan ni Qin Tianming. Kung hindi dahil sa babaeng to, na gumagawa ng kaaway kahit saan. Gumagawa ng kaaway kahit saan. Paano mangyayari? Ang nangyari? Dahil sa babaeng to, na nakikihalubilo sa inyong dalawa, sa tagal na panahon, kaya humantong sa, nangyari to. Kung ako ang tatanungin, kayong dalawa, ay responsable rin. Halika. Tara na. Teka.
ibigay mo sa akin. Hair clip ito ng anak kong babae. Suot niya ito, araw na siya'y dinukot. Pero nang maibalik siya, nawala na ang hair clip. Bakit nasa iyo? Ito. Hindi ko rin alam ito. Ikaw ba? Ikaw ba ang may kagagawan? Alam kong marami akong naging kaaway, kaya laging itinatago ang anak kong babae. Lagi kong iniisip. Paano nakita ni Kim Tae-mi ang kanyang taguan? Paano siya nadukot ni Kim Tae-mi? Ikaw pala. Paano naging ikaw? Hair clip lang yan. Anong patunay yan? Liang Shi. Patay na ang tanging saksi. Anong magagawa mo sa akin? Akala mo ba, walang makakapigil sa iyo? Nako, nakakatakot ka pala. Ako, ikaw. Makinig ka, maayos akong mamamayan. Hindi tulad mong gangster. Kung ako'y gagalitin mo, subukan mo. Sisiguraduhin kong mabulok kayo sa bilangguan. Tara mga tao, tingnan nyo. Ang reyna ng Fan City, nang bubugbog ng inosente, Anong ginagawa mo? gusto kong makita, ng buong barangay. Ang Yija ng Fan City, nang bubugbog ng maayos na mamamayan. Sige, subukan mo ako, kayong iilang to lang. Wala kayong magagawa, sa akin ngayon. Sa katunayan, kukunan ko kayo ng pera. Hindi ka ba ang unang kapatid? Marami ka sigurong pera. Eight. Umalis ka na. Nagtaksil na ako sa iyo dati. Hindi kita pabibagsakin muli. Wang Han. Nagpapasalamat ako hindi mo ako minata. At pinamilya mo ako. Kaya nitong mga taon, sugal mo. Pag-inom mo. Tiis ko lahat. Pero ang isang bagay na hindi mo dapat ginawa. Saktan ang anak natin. Ano ngayon? Ano? Papatayin mo na ba ako? Tigil ang kalokohan. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka magbibigay ng ilang milyon ngayon, hindi kayo aalis. May nagkakatipon ng maraming tao sa baba. Kapag tumawag ng pulis, hindi kayo makakalabas. Nahuli ko, maraming mayaman at makapangyarihan dati. Akala mo pera lang katapat ko. 8. Hindi mo siya pwedeng saktan. Layang Xi. 8. Mga dating siga na kinakaharap mo. Hindi naman sila malinis. Kung saktan niyo sila, bahala na. Pero iba si Wang Han. Tarantado siya. Pero walang nakasangkot o record. Kung malaman ito ng publiko, hindi niyo to maipapaliwanag. Naririnig mo ba ako? Ha, mamamayan akong sumusunod sa batas. Hawak-hawakan mo ako. Isasama kita sa pagbagsak ko. Akala mo tapos kami dyan. Oo, wala kayong pakialam dyan. Sige nga, subukan mong hawakan ako. Sampilin mo ko ng isang beses, lalo akong hihingi. Gusto mo ng 1 milyon, ano? Xiao Han. Huwag. Tia Liang, nababaliw ka na ba? Hindi mo na ba makilala? Ang tama sa mali, tinutulungan ka namin. Hindi ko kailangan ng tulong niyo. Ito ay akin. Sariling gulo. Ako ang bahala dito. Ako ang nagkamali. Ako mismo ang magbabayad. 8. Alam ko kung bakit ka pumunta rito noon. Nang mahuli ako ni Luhe, ibinenta niya ako sa lugar na Hongshan Village. Doon sila nakabase. Huwag muna natin pag-usapan to. Kailangan mong magpagamot. Dalhin na natin sa ospital. Tungkol kay Wang Han, ako na ang bahala sa kanya pagbalik ko. CJ, tara na. 8. Nawala na pareho ang anak kong lalaki at babae. Wala na akong dahilan para mabuhay. Salamat sa lahat ng mga taong ito. Wang Han, naging mag-asawa tayo noon. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kailangan mo ba talagang gawin to? Oo, tama ka. Kung hindi ako mababayaran ngayong araw, hindi ko kayo palalabasin. Naiintindihan ko na.
Bilis, tumawag ng tulong. Maliwanag kong nakikita. Hawak ng babae ang lalaki. Sabay silang tumalon. Mukhang, wala talagang pag-asang mabuhay. Liangxi, pasensya na. Pwede mo ba akong patawarin? Magkapatid pa rin. Tinawag mo akong ate. At panghabang buhay kitang kapatid. 8. Sa susunod nating buhay, ako, sana ay maging magkapatid pa rin tayo. Liangxi. Mahal kong kapatid. Minamahal kong kapatid. Nalaman ko na ang lahat sa Hongshan Village. Ang taguan ng masasama ay sa inabandonang gusali sa kanlurang bahagi. Pagdating ng oras, isang tayo ang papasok, ang isa ay magbabantay. Ipares kay Kay. Lampas. Ipares kay A. Si J. Ipares kay Q. Iperes sa dalawa. Lampas. Na-search na ang karamihang kwarto. Walang nakitang clue. May opisina sa hilagang bahagi ng 2D floor. Baka may ebidensya doon. May tao sa katabing kwarto. Mag-ingat na mabuti. Copy na. Hoy, matandang bruha. Anong balak mo? Marami na akong takas na nakita. Pero wala pa, kusang pumapasok ng ganito. Ngayon, lalaki na naman ang kita ko. Nahuli ako. Kailangan mong magmadali. Di ko inasahan ang ganitong mangyayari. Nay, sa tingin mo ba? Dapat hindi na tayo pumunta kay Tita Liang. Ganyan talaga ang kapalaran niya. Ang mga katulad niya, mabuhay at mamatay sa katapatan. Hindi sa takot. Lily, anong nangyari? Bakit ngayon ka tumawag? Ano? Ayon sa roommate ni Lily, 2 lalaking di kilala ang sumama kay Lily. Siguradong silang 2 yun. Lubog na ang kin group sa Haishin. Wala na silang ibang paraan. Hongshan Village na lang ang kanilang pupuntahan. Ibig mong sabihin, ipagbibili nila si Lily. Malamang. Kaya, kailangan nating pumunta agad. Delikadong masyado ito. Hindi ko ba sasabihin kay Boss Lin muna? Mabubuko tayo kung madami tayo. Bukas ng umaga, sakay tayo ng unang bus para makapasok sa baryo. Kuya Chu, salamat. Pamilya na namin kayong ni Boss Lin. Walang anuman. Ang mahalaga. Ingat kayo. Nahuli na ako. Dapat magmadali ka. Sige. Inay, nakita ko ang kanilang ebidensya ng krimen. Nandito lahat. Ada, bakit mo inilock ang pinto sa kalaskasan? Buksan ang pinto. Inay, parang naipit ako sa opisina. Mukhang pasukin na nila.
May bintana sa labas ng opisina. Doon ka umalis. Mag-ingat ka. Buksan mo, Ada. Buksan ang pinto. May pumasok. Tawagin ang boss, bilis. Boss. Sister Shenhan, SHH. Sasagipin kita. Sige na. Tara na. Si Auhan, bilis. Papalapit na mga tauhan nila. Alam ko, inay. Nakuha ko na si Lee. 8. Sagipin mo ako. Isa pang biktima. Halika, sundan mo ako. Shenhan, ikaw na naman. Kayo muna. Sasaklob ko kayo. Pero ate, armado silang lahat. Si. Ating ito, mukhang marunong lumaban. Kung manatili tayo, hahadlang lang tayo. Go. Tumakbo na. Sige na. Sabay-sabay kayo. Nakalabas ka na. Nasaan si Xiaohan? Tita. Si Xiaohan. Nakapaligid sina ate Xiaohan. Huwag kang mag-alala. Maya-maya lang, magkakasama na kayo ng nanay mo. Pero, sa kabilang buhay na kayo magkikita. Gusto mo bang mamatay? Sino ang naghahanap ng kamatayan? Titingnan natin. Mga pare, hulihin niyo siya. Patayin. Tumayo ka na. Nasa taas lang ang rooftop. Wala na siyang takasan. Tara na. Oo. Tumigil ka sa pagtakbo. Huwag kang gagalaw. Huwag kang tatakbo. Takbo. Bakit ka tumigil sa pagtakbo? Ah, wala nang takas na yon, ha? Nay, kumusta dyan sa inyo? Huwag mo nang hanapin ang nanay. Nakubkob na siya ng mga tauhan ko. Mas malala pa ang kalagayan niya kaysa sayo. Bastos ka. Ang lakas mo pa ng loob magsalita kahit huli na. Ngayon, hindi na kita pakakawala. Hulihin niyo siya. Ibagsak niyo siya. Xiaohan. Kumusta dyan? Xiaohan. Tumigil ka sa pagsigaw. Makikita mo na, siya sa ilang saglit, sa ilang segundo pa. Ibubulid na siya, mula sa taas. Huwag mong subukan. Xiaohan. Anong nangyayari? Mukhang. Natalo kayo. Kuya Luo, anong problema mo? Lily. Alisin mo ang babae rito bago ko kayo saktan. Ikaw. Anong ginagawa mo? Ma'am. Ginawa ko lahat ng utos. Pakiusap, nakikiusap ako. Pakawalan mo na ako. Bini-bini. Huwag kang magtiwala sa masasama. Wala na ako. Ibang mapagpipilian. Kung mananatili ako dito,
Siguradong mamamatay ako. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Pakawalan mo ako. Pakawalan ka? Panaginip mo yan. Dahil ninyo na siya. Shen Mei, tapos na ang palabas mo. Huwag kang mag-alala. Makakasama mo na ang anak mo sa madaling panahon. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang saktan si Xiaohan. Xiaohan, Hindi mo inaasahan to, di ba? Akala mo wala akong baril. Xiaohan, ayos ka lang ba? Xiaohan, Nanay. Nanay, okay lang ako, pero may mga baril sila. Saan ba dapat kita susunod tamaan? Sa puso? Sa ulo? O sa braso? O sa binti? Nanay. Parang di ko na. Kaya pang magtagal. Xiaohan, talon ka na. Sasaluhin kita. Nanay, anong sinasabi mo? Talon. Ngayon na. Shen Mei, nababaliw ka na ba? 3 palapag yan. Nasusugatan ka na. Akala mo mahuhuli mo siya? Gusto mo bang mamatay? Nanay, sinong nagsasalita? Anong nangyayari dyan? Xiaohan. Nung huli, di ko napigilan na protektahan ka. Kaya nasaktan ka. Ngayon, hindi na. Ako muli magkakamali. Magtiwala ka. Tiwala sa nanay mo. Nangako ako na ipagtatanggap ka kita. Nanay. Nanay, anong nangyari? Nanay. Sino ang gumawa nito? Sino? Ikaw. Huwag mo akong sisihin dito. Sisihin mo ang sarili mo. Sa pagtitiwala sa maling tao, kailangan mo pang iligtas si Han Ying. Han Ying. Han Ying. Nanay. Kasalanan ko lahat ito, pero kahit anong mangyari, ilalabas kita, rito ngayong araw. Tara na. Bumangon ka. Dinalas ka pa nga, mula sa ganoong taas, buhay ka pa rin. Pero ngayon, hindi ka makatatakas. Mga salbaha sila. Mga ordinaryong taga rito kayo, tutulong pa sa kanila. Ang babaw mo. Kung hindi bibili ang mga tao, wala kaming negosyong masasamang tao. Mga kapatid, kung makatakas ang maibubunyat, ang kalakaran natin, at tiyak, mamatay tayong lahat. Kaya, ano sa palagay nyo? Patayin nyo sila. Ihagis nyo sa asong kalye. Patay. Sino ang may lakas ng loob? Ba't hindi ako maglalakas loob? Wala namang makakarinig dito. Sino ang mag-aalala? Shen Mi, huwag mo na sabihin. Akala mo, darating pa, mga kaibigan mo. Xiaohan, nasugatan ka. Isama mo si Gulili at umalis na kayo. Nanay. Huwag ka munang magsalita, ilalabas kita dito. Umuwi ka muna. Sabay tayong aalis. Tama na, walang aalis. Kumuha na, kayo ng pala, at tapusin natin. Ang 3 matanda. CJ, nakuha na. Pangulong Lin, nalaman na natin ang lokasyon nila. Pero sa ngayon, mukhang delikado ang sitwasyon. Parehong nasaktan ng ina at anak. Pasok sa barangay. Ngayon din. Agad-agad. Manatiling matatag. Lahat, manatiling matatag. Mga ilang pulis lang, nanginginig na kayong lahat. Tumayo kayo. Saan ang gagaling ang mga batang to? Sige na. Tuloy-tuloy lang. Mas marami tayo kaysa sa kanila. Hindi ko naniniwalaang kayang tapakan kaming lahat.
Wala kayong lakas ng loob, di ba? Siyempre wala. Dahil mga mabubuti kayong tao, hindi nyo kayang pumatay basta. Pero ibang klase kami sa inyo. Hahatiin namin kayo sa kutsilyo, tatadtarin ng pira-piraso. Tapos itatapon sa kung saang bangin. Walang makakaalam. Walang makakatuklas sa labas na dito kayo namatay. Handa na kayong mamatay. Tigil! Mei, Xiaohan. Kumusta na si Ate? Ate Mei. Ginoong Lin. Malubha ang mga sugat ni Binibining Shenhan. Malubha ang tama ng bala sa kanya. Kailangan niya ng agarang lunas. Kunin niyo ang ambulansya, ngayon din. Ano pang hinihintay niyo? Naiintindihan. Teka, kaya ko pa. Gusto kong makita na maglaho ang bawat isa sa kanila bago ako makaahinga ng maayos. Ako rin. Hindi aalis si nanay. Hindi rin ako aalis. Iuwi niyo muna si Lily. Naiintindihan. Dalhin na siya. Akala nyo hindi namin kayo nakikita. Kayong ilang tao lang. Akala nyo makakalabas kayo kasama siya. Wala kayong pag-asa. Lin, akala mo dahil may dala kang ilang tao, makakapagsagip ka na? Rescue ang tawag mo dito. Parang dineliver mo lang ang kalakal namin. Hindi madaling hawakan ang aking mga kalakal. Hindi niyo kaya lunukin yan. Huwag kang mag-alala. Malalakas ang ngipin namin. Kahit gaano pa karami ang dadating sa inyo, gayon din ang babagsak sa amin. Subukan niyo nga. Patayin nyo. Tawagin ng mga tauhan. Hayaan niyong tignan niya ang kalakal. Ipasok ang convoy dito. Sino ang nasaktan kay ate mo? Ngayon, walang makakalabas sa barangay Hongshan. Siya ang laging bayani ng aming lugar. Ngayon, para kay Ate Yi, ibubuhos namin ang lahat. Si Ate Yi ang bayani ng Fansit. Ngayon, makikipaglaban kami kasama ang aming bayan. Lalabanan namin ang mga salbahing ito. Hanggang sa huling hininga. Hanggang sa wakas. Hanggang sa dulo. Akala nyo, kayang pakialaman. Ang shipment ko, mga pasaway. Nanay, Ate Mei, bakit? Bakit ngayon lang nakabawi sa lahat ng hirap? Ngayon na may pag-asa na sa bagong buhay. Biglang ganito. maghanap ako ng pinakamagagaling na doktor. Pinaka-epektibong gamot. Kung hindi dito gagaling, pupunta tayo sa ibang bansa. Kahit saan man sa mundo. Pagagalingin ko si Ate. Ginoong Lin. Binibining siya. Naiintindihan ko ang nararamdaman niyo. Pero kailangan ng pasyente ng pahinga. Ilang araw na kayong hindi natutulog. Kumain muna kayo sandali. Tara na, Xiaohan. Shen Mi, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Buti na lang nung araw na paglipat ng preso, nakalayas ako sa gulo. Kundi hindi kita makikita ng ganito ngayon. Ha? Mahigit 20 taon na tayong magkalaban. Ni isa sa ang nanalo, di ba? Dahil lang ipinagkanulo kita noon. Hinanakit mo hanggang ngayon. Tingnan mo tayo ngayon. Pilay ka.
Ako'y wala nang maibubuga. Masaya ka na? Laging may masasamang tao sa mundo. Basta may gustong bumili. Laging may handang magbenta. Bakit ba ako laging target mo? Pati si Kim Chan. Sinira mo ako, iniwan mong walang-wala. Ang Hongshan Village ko. Negosyo ko, lahat wala na. Wanted na ako ngayon, mahuli man ako, patay na ako talaga. Kung pupunta naman ako sa impyerno, sama na kita. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatay ng madaliya. Kabisado ko ang ospital na to. Walang nag-ikot. Sa oras na to. Kaya huwag kang umasa na may sasaklolo sa'yo. Hihiwain kita, pira-piraso. Unti-unting kamatayan. Luhet. Sabi ko na, hanggang sa huli sa inyo, na mga hayop ay mawala. Hindi ako susuko. Paano ka? Nakakatayo pa. Hindi naman sinabi ng mga doktor na. Ano? Lahat ng doktor dito ay empleyado ko. Luo Heng. Nagkita na naman tayo. Iniiska mo pala ako. Hindi naman siya nasaktan. Hindi naman siya nakatulala. Kaya mo lang naisip yun. Ang bagal mo naman. Ano? Kailan ka nagsimula? Magplano nito? Simula nung malaman namin, hindi ka nahuli. Inihanda na namin ang bitag. Alam namin, darating ka, para kay mama. At sa totoo lang, ang tagal mo. Ilang araw na ako, nakahiga dito. Masakit ang katawan. Anong ginagawa mo? Gagamitin kita. Pang-warm up ng katawan. Anong problema? Gusto mong tumalon sa bintana? Nakatakas na ako, mataas na palapag. Hindi ako takot. Anong takot mo sa ganitong edad? Tara, tulungan natin siya. Tigil ka dyan. Huwag kang lalapit. Luheng, umurong ka. Akala mo wala akong pang-backup na plan. Akala mo manghuli mo pa ako. Walang buhay na. Makakapatay sa akin. Huwag kayong lalapit. Lapit kayo at babarilin ko siya. CJ, Shen Mei. suntukin mo ako. Huwag niyong gawin to. Baril yan. Ano naman kung baril? Akala mo talaga paputok siya. Gago ka ba? Pumunta ako rito para patayin ka. Huwag mong isiping hindi ko gagawin. E di subukan. Nanggugulo ka lang. Nang laruan na baril? Paano mo nasabing peke? Kung totoong may baril ka, bakit natakot ka? Tumalon sa bintana? Saka, yung kamay mong hindi hawak, sa baril, nanginginig lahat. Yan pala. Patunay na. Fake ito. Suko na ako. Ikaw talaga ang reyna ng Feng City. Luhet. Ayaw ko ng pagsuko mo. Gusto kitang patayin. Dalhin niyo siya. Opo. Pakawalan niyo ako. Yijay, pakiusap Yiji, patawarin mo ako. Heto na, mga beer ninyo. Lamesa 2, 3 bote ng... Salamat, boss. Salamat, kuya. Walang problema. Sana'y enjoy kayo. Tawagan niyo lang ako. Sige, salamat. Jilin. Ikaw ang puno ng Haisheng. Isang alamat. Nandito ka araw-araw, para magsilbing waiter. Okay lang ba talaga sa'yo to? Okay lang sa akin. Lubos na okay. Ginagawa mo lahat, para mapasaya si mama. Kapag porsigido ka, posible ang lahat. Maghintay ka lang, at makikita mo. Wala na bang ibang gagawin? Lumalamig na ang pagkain, ilabas nyo na. Opo. Ate, tulungan mo ako. Mga, masasamang tao ito. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang makiilam. Kung hindi, gagapasin ko ang buong tindahan mo. Ayan na. Mismong mga matanda. Ang nakikipag-away. Wala tayong pakialam. Yuko, handa na. Ang Feng City ay hindi lugar para gumulo kayo. Dalahin ang lahat. Galaw. Si Bat.
Ma, may gobyerno na tayo ngayon. Sa panahon ngayon, maayos na ang sistema, kaya hindi na kailangan ng sariling paghihiganti. Oo nga. Mula ngayon, tayo'y mamuhay ng tahimik, wala ng gulo. Wala ng Yijia. Sa Feng Cheng,